Magandang araw sa lahat ng mga bago at nagbabalik na mag-aaral ng ating minamahal na paaralan, Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Ang mga tagapamuno sa tanggapan ng Prefect of Discipline at Guidance Office ng ating paaralan ay nalulugod na makita kayong lahat. Masaya kaming tayo'y nagkasama-samang muli matapos ang pinagdaanan nating 3 taon na COVID-19 pandemic. Sa muling pagbubukas ng ating paaralan ay sisiguraduhin natin ang maigting na pagpapatupad ng mga alituntunin at programang titiyak sa inyong kaligtasan, kapakanan at patuloy na pag-unlad bilang mag-aaral na Palmanian. Marahil ay limot ninyo ang ilan sa mga pangkalahatang patakaran ng paaralan. Kaya naman sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang lahat ng mga impormasyong dapat ninyong malaman bilang isang disiplinadong mag-aaral ng Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Tara at pag-usapan natin! Ang paaralan ay pangalawang tahanan para sa mga mag-aaral. Ito ay ang lugar kung saan ginugugol nila ang karamihan sa kanilang oras sunod sa kanilang sariling tahanan. Dito nila sinisimulan ang pang-unawa at pagsasabuhay na kanilang mga natutunan at karanasan sa kapaligiran. Dito sila inaalagaan at tinuturuan ng mga guro na kanilang pangalawang magulang. Sa malaking papel na ginagampanan ng paaralan na mag-alok ng iba't ibang kaalaman at kasanayan sa mga mag-aaral, ito ay dapat na magsilbing isang lugar na may pagmamahal, kapayapaan at pagkakaisa. Nasasaad sa DepEd Order No. 40 Series of 2012 o ang Child Protection Policy na kailangang protektahan ang mga mag-aaral sa paaralan mula sa lahat ng uri ng karahasan, pang-aabuso, pagsasamantala, diskriminasyon at pambubuli. Ang Justice Cecilia Muñoz Palma High School ay nakikibahagi sa pagsisikap ng kagawaran ng edukasyon sa mga layuning ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng patakarang pangangalaga pang mag-aaral. Tatamasahin ng mga mag-aaral ng JCM-PHS ang mga sumusunod na karapatan na napapailalim sa mga limitasyon na itinakda ng batas at regulasyon ng paaralan. Una, tumanggap ng dekalidad na edukasyon na naaayon sa pambansang layunin at may katuturan sa kanyang ganap na pag-unlad. Pangalawa, maunawaan at igalang para sa kanyang natatanging katangian at pangangailangan bilang individual. Pangatlo, gamitin ang mga serbisyo ng paaralan tungo sa paggabay at pagpapayo sa paggawa ng mga desisyon at gawaing pampaaralan na naaayon sa sariling potensyal. Pang-apat, magkaroon ng akses sa kanyang sariling record mula sa paaralan na dapat panatilihing kumpidensyal. Panlima, magkaroon ng kalayaan sa pamamahayag ng opinyon at mungkahi. Pang-anim, maging malaya sa pagbabayad ng mga hindi voluntaryong kontribusyon maliban sa mga inaprubahan ng kanyang organisasyon. Pampito, makasiguro sa pisikal na kaligtasan at seguridad ng isang malinis at malusog na kapaligiran. Pangwalo, maglathala ng pahayagan ng mga mag-aaral at maimbitahan bilang tagapagdaloy sa mga asembleya. At pangsyam, sapat at napapanahong pagpapakalat ng lahat ng mga alituntunin ng paaralan, mga regulasyon at mga desisyong pagdidisiplina. Ang mga mag-aaral ay may pananagutan sa mga alituntunin ng paaralan. Kapag napatunayan ang paglabag sa alinmang gawain, ito ay hindi gagamitin para mabawasan ang pangunahing karapatan sa bawat mag-aaral. Ang mga paglabag ay nahahati sa dalawang uri: magaan na paglabag or minor offense at mabigat na paglabag or major offense. Ang bawat magaan na paglabag ay may iba't ibang antas ng pagdidisiplina. Sa unang beses ay ang tuwirang pagsaway ng gurong tagapayo o guro sa asignatura. Sa pangalawang beses ay ang paanyaya sa magulang o tagapangalaga ng mag-aaral na dadaluhan ng mag-aaral, gurong tagapayo o guro sa asignatura.
Sa ikatlong beses ay ang pagsangguni sa tagapangasiwa ng disiplina sa mag-aaral o Prefect of Discipline, nadadaluhan ng kinatawan ng POD, mag-aaral, magulang o tagapangalaga, gurong tagapayo o guro sa asignatura. Narito ang mga magaan na paglalabag na dapat iwasan ng bawat mag-aaral. Pagliban sa klase or absences, pagkahuli sa klase or tardiness, di lubusang pagpasok or cutting classes, hindi kumpletong uniforme, hindi tamang gupit, pagtambay sa labas ng silid-aralan, pagkakalat ng basura, hindi pagpasa o pagsauli ng report card or excuse letter, pagsigaw, pagtakbo, paglalaro sa koridor, silid-aralan at hagdanan, pagsuot sa ID ng ibang mag-aaral, pag-charge or paggamit ng cellphone at iba pang uri ng communication devices habang nagkaklase, at kabastusan sa mga sinasabi at kinikilos. Ang lahat ng mabigat na paglabag ay agarang isasangguni sa tagapangasiwa ng disiplina sa mag-aaral o Prefect of Discipline. Unang hakbang ay ang pagsangguni, investigasyon at paglalatag ng mga hakbang sa pagwawasto, gaya ng written reprimand o kasunduan, guidance counseling sessions, community service, pagbabawal o prohibition, at pagsangguni sa otoridad ng pulisya. Sa ikalawang beses ay ang pagrekomenda sa punong guro na ipatupad ang suspensyon. At panghuli, ang pagrekomenda sa School Grievance and Complaints Committee na ipatupad ang pagpapatalsik o expulsion. Narito ang mga mabibigat na paglabag na dapat iwasan ng bawat mag-aaral. Paggamit sa pangalan ng paaralan sa anumang gawain o aktibidad na walang pahintulot o nararapat na pagpapaalam. Kawalan ng katapatan gaya ng pandaraya at pagnanakaw. Paggamit, pagdadala o pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot o sigarilyo sa loob ng paaralan. Pagsusulat, pagdudumi o paninira sa mga kagamitan at pasilidad ng paaralan gaya ng upuan, bintana, libro, kasangkapan sa laboratorio at iba pa. Pagsusugal sa loob ng paaralan, pag-inom ng alak o nakalalasing na inumin, pagdadala o pagtatago ng mapanganib na armas, pangingikil o paghingi ng pera na labag sa kalooban ng iba, pakikipag-away na nagdulot ng pisikal na pinsala sa iba, pakikilahok o pagsali sa mga gang war, hazing at fraternity sa loob at labas ng paaralan, pagmamay-ari ng mga malalaswang babasahin o larawan sa anumang publikasyon o cellphone, immoralidad o sexual na pagliligalig o harassment, pag-uudyok, pangunguna o pagsali sa anumang aktibidad na magpapahinto sa klase, pagpigil o pagbabanta sa mga mag-aaral, guro o tagapamuno ng paaralan na magampanan ang kanilang tungkulin na makilahok sa klase o pumasok sa loob ng paaralan, at pamemeke o pakikialam sa mga opisyal na dokumento, records o transfer forms ng paaralan.